Provincial Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz General and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Urudguia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they had started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits.
Ang syempo gid lang ya ang nagtulod sa akon nga maggulpi untat sa pagka OFW pagkasiman tungod sa pandemic. Do nahadlok man ko nga at the time nga grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay ito nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanom nga kakao amatamat na dadamo. Dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pagubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig na una nga ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanong, sa pag-propagate pagid, kag ang isa pagid is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito giko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo giko natun-an. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambal naton nga doon napilitan lang kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abunuban. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton tanan yung mga tagpalamati sa aton yung mga tumalanaw over Facebook Live and our through frequency sa aton radio station. Good morning, and sa aton yung mga farmers, sa aton yung mga fisher folk, sa tanan naton yung mga agricultural technician, ang aton
the municipal agriculturist, subong man sa aton mga provincial agriculturist and city agriculturist, sa aton mga regional executive directors and Department of Agriculture Western Visayas, Director Dennis Arbia, and ang ating duha, the Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Sarlina B. Coelho, and ang ating OIC Director for Operation and Extension, si Director Maria Teresa Solis. Maayong aga sa aton tanan, and yun kami yung naton ang katapos ng DA Western Visayas sa ating mga attached agencies, iban pagit nga nagabuko sa sektor sa agrikultura, sa kamayan nga aga sa aton tanan. Subong adlaw panibagong episode, isa na naman ka information ang aton ipalabot sa aton ng mga pagpalamati sa aton mga stakeholders, especially sa aton ng mga kauturan nga nagabuto sa mga kasapatan sa aton ng livestock industry, maging mapinuslanon dito maging episode. It's because maging kaupod naton ang next in rank veterinary quarantine officer sa Bureau of Animal Industry, si Dr. John Roel C. Hilario. Subong man makaupod naton ang veterinary quarantine officer sa Veterinary Quarantine Station 6, si Dr. Pearl Joy D. Herawa. Maayong aga sa ating tanan mo. Pagkanamiyaw sa ating mga listeners. Yes, sir. Good morning. Sir Jan, good morning. And of course, in behalf of Dr. Nilo Pilingaya, no, atong Regional Veterinary Quarantine Officer under Bureau of Animal Industry, Veterinary Quarantine Region 6. I am once again Dr. General Hilario, the next in rank in Region 6. And yeah, kami akong tanan sa mayong aga. We are very glad to be here. We are very glad for this opportunity to present our regulations for the idea of our farmers who are shipping their commodities. Good morning. Thank you, Sir John. Thank you gid sa taga DA Rafael sa paghatag sang kahigayunan sa amon subong aga na ma-share man namon ang mga regulations namon sa Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Services Station 6, and mayong aga man sa tanan naton nga mga tagpalamti subong aga. Yes, istoryahan natin sa mga document na tawag natin na local shipping permit o online sa Bureau of Animal Industry. So, yung natin pamangkot, anong mga sapat o klase sa produkto ang kalakip nga katinahanglan kuhaan sa bali local shipping permit o kung ang ating LSP para sa ating mga guerreros. Yes, sir. Siguro, sir, actually, the commodities that sir, covers ang ating issuance ng permit under Bureau of Animal Industry, medyo damo siya. But I think we'll categorize into 4 na lang gid para mas hapos matandaan sa itong tagpalamati. So number 1, commodity number 1 will be live animals. If gadala ka sa mga buhi nga kasapatan, kinahanglan mo magkuha sang permit. Ikaduha, kung gadala ka sang ilang mga products, animal products, such as karne or such as itlog or gatas, kinahanglan man kuhaan sang permit na siya. Also na mga meat products and meat commodities, kinahanglan kuhaan sang permit. And lastly, of course, animal byproducts. Magkita animal byproducts, amo ni siya ang mga commodities or products from animals nga ginatong makaon, such as, for example, ilang mga skin, mga hide, o mga leather, ilang mga chikindang abi, nga ginagamit sa buno. So those are the commodities na if you're planning to transport those commodities, kinahanglan gid kuhaan sa among permit. Yes, and then next natin question, kung ano naman ang primary document o kung requirements, mga basic na mga kinahanglan na makuha sa LSP. Okay, sige. May ginatawag kita, sir, na DA Administrative Order number 5 series of 2019. Amo na siya, sir, ang guide namon kung mag-ship kita sa animals. So, una-una sa mga live animals natin, kung gabiyahe ka mo sa mga dogs and cats, mga kanding, mga baka, carabao, importante, mayara kita mga veterinary health certificate kung nga kuha nila sa licensed veterinarian. Ikaduha, sa mga meat and meat products naton, importante, may ara sila nga dala nga certificate of product registration from the Food and Drug Authority, and then may ara sila LTO or license to operate from the FDA. Sa mga karne man, mga frozen meat man naton, importante, may ara sila dala nga meat inspection certificate from the National Meat Inspection Services kung ina nga karne is local source or dili sa mga slaughterhouse na siya gintang kuha or sa local supermarket. And importante,
Kung international man niya, halin ang karne, importante may ara sila dala nga certificate of meat inspection from the National Meat Inspection Services. However, sa mga meat naton, same lang na sila, CPR, tag LTO from the FDA. And then, kapag ang client naton may dala nga for pasalubong day nga less than 10 kilogram nga for consumption nila nga mga karne, importante may ara sila dala lang nga official receipt so kung diin nila ginbakal ang cooked meat nga ina. And you mentioned kagina daw ang online system, no? Ano naman ang ating proseso sa online submission sa mga dokumento sa BAI online system? Kaya sa una, abi, manual ang issuance natin sa local shipping permit. Si client, makadto sa office naman, dalon ang iyang mga requirements, issuehan naman sa local shipping permit. Sa subong, bago na ang ating proseso, may ginatawag na kita nga online local shipping permit issuance system. Sa sino mapaagi, hindi na magkadto si client sa opisina naman, as long as may aral siya requirement, secure, maski diin man siya, kag may aral siya internet connection, makakuha gid siya, maka-apply gid siya online. So may duha kita ka process, ano na ang account registration ang una nila nga step. So first step na importante may ara lang sila active email address and password. So malagin lang sila sa nvqsd.bai.gov.ph, i-fill in lang nila ang mga basic information kag i-send. Ang next step sina is ma-send na si BAI for account confirmation. So i-check ni client ang ila inbox sa ila email or sa spam nila, dira na ang ma-click ang confirmation hindi padali ni BAI. So once confirmed ng imo username and password, ang third step sina is ang application process. So kadto kagihapon sa nvqsd.bai.gov.ph, i-login mo ang imo active email account na gin-register kagina kag ang imo password, and then i-fill up natin ang mga basic information naton kag ang mga shipping details naton. After sina, i-attach natin ang mga requirements na ginapangayo sa DAA 05. And then after sina is isend the dye naton. So from there, mabato na sa system naman and kami sa BAI ang ma-review and ma-approve na dahil sa local shipping permit nila. And speaking of approved block, no, ano naman ang criteria sa pag-approve o pag-deny sa BAI 6 application system? Kung sa pag-approve sa aton shipping permit, importante, compliant lang sila sa DAA 05 na ginapangayo ang mga requirements. So, pag-comply sila, approved sila. Once na ang mga cases na nagaka-deny ang ila application is, for example, kulang ang ila documents na gin-attach. Ikaduha, sala ang na-indicate nila na shipping details, kung sala man ang documents na gin-attach nila, or probably may error sa documents, o di kaya expired ang documents na na-attach, amo na ang mga kaso nga nagaka-deny ang ila application. And ano naman daw ang mga tikang, for example, no, for some instance, kung sala sa online application? So once mabato na sa amon ng application nila kag i-review namon and makita namon nga may ara sila sala sa ila application, automatic may ginatawag na return to sender. Ang application mabalik kay client and then may comments na siya halin sa BAI. So for example, nag-ship ka bisang dog and then sa documents mo wala mo ma-attach ang veterinary health certificate kag ang vaccination record niya, ma-comment lang dito si BAI, please attach your veterinary health certificate or the vaccination record. So kinahanglan si client ma-comply na siya. And then i-submit na liwat ang i-application para ma-review liwat. And speaking of time frame naman yan daw, ano ang padugayon o kanang time frame para sa pagproseso sa aplikasyon pagkatapos ma-submit sa online local system, yung online local shipment permit system? So, may ala kita 3 days na processing para ma-approve ang local shipping permit nila. Ang schedule for review and approval sa permit natin is from 8 a.m. to 5 p.m. So, kung gin-apply natin ang ating local shipping permit at 8 a.m., before 5 p.m. may ara na kita status ng ating local shipment LSP. So, si client, importante, ma-refresh niya yung portal para ma-check niya from time to time kung anong updates ang iyang local shipping permit. And then,
kung may senaryo nga 5:30 nga bisang hapon na gin-apply ang iya local shipping permit, ang review sina the next day na at 8 a.m. So if ever si client nang di repeated ang iya errors na pagdamo gid siya sala during application niya, kami sa Bai Veterinary Quarantine Station ni make sure ginatawagan lang naman ang client para hindi magbalik-balik ang iya nga application pag makayo niya ang tanan-tanan ng mga sala. So from there hindi nakalabuot sa 3 days ma-issuehan din siya sa local shipping permit na. At sa atin yung tagpalamatito, paano naman sila nakakuha sa permit number o reference code na didiinin ni gamiton sa port o nila. Okay. So, upon na application ni client sa portal naton, ang reference code or ang permit number, automatic na siya na gina-generate ni BAI sa system nila. So, ang aning na permit number, ang muna naman ni ang maging basihan sa mga veterinary quarantine inspectors naton sa tanan nga airports kag seaports nga pag-aagyan sang ila shipment kag ang ina i-make sure dira na ang basihan kung ang ina nga permit is legit or hindi fake or hindi siya recycled. And once again, sa ating mga tagpalimati, we're listening sa ating mga personnel from the Bureau of Animal Industry. And sa next natin nga question, Doc, speaking of reference code na mention natin with the permit number, ano naman ang dapat ihatag sa border control officer sa airport o puerto pag-abot, especially when we are talking about mga papeles, mga reference code o mga QR code. Okay. So for example, si client na-approve na ang iya local shipping permit na, magabiyahe na siya. So sa tanan nga airports at seaports na agyan niya, kinahanglan i-present niya ang printed na local shipping permit na issued by BAI and then ang mga attached documents. So ang kinahanglan na kapag veterinary health certificate, kinahanglan original gid na siya. Ang mga meat inspection certificate, certificate of meat inspection, kinahanglan original na. Ang mga handler's license, ang mga livestock handler's license, transport carrier, pwede o ang mga other documents, pwede kahit photocopy na lang. And may ara ba na, Doc, bayad para sa pagkuha sa mga permit online kag paano yung bayad? Okay. So, ang pakatandaan natin, ang BAI local shipping permit is free na siya, wala na siya bayad. Okay. Paano naman masunod, Doc, ang mga security protocols na data privacy naman niya sa pag-upload sa makabig natin ng mga sensitive mga information? Okay. So when it comes sa mga data nga gina-upload natin online, BAI make sure na secured ang aton data. So una sa tanan, ang aton account or ang aton username naka-embed na siya sa may system ni BAI. And then si BAI, wala na siya gagamit sa mga open source na Microsoft. And then ikaduha, may ara na siya, nakasubscribe na siya, sir, sa SSL to make sure nga ang website is safe, hindi siya ma-hack, kag hindi siya masudlan sa mga virus. And then at the same time, may ara na sila ang ato nga mga BAI IT personnel, naka-sign na sila sa non-disclosure agreement nga hindi nila pwede i-leak ang information and maging liable sila once ang amo ng information is nagagwa. And then BAI also invest millions of pesos para maprotektahan ng firewalls ang aton nga website. So rest assured nga ang aton mga shipper, ang aton data is protected by BAI. Yes, and ano naman, Doc, ang mga protocol kung may mga preventive quarantine, inspection, o kung sampling sa sapat o produkto ng ginagamit? Okay. So, usually, sir, no, before transport some permit, we have, of course, the requirement that was mentioned ni Doc Pearl. Dara pa lang makita ta kung ayan sila, compliant sila sa ating DAO number 5, no? Series of 2008 and supplemental nga issuances. So, kung okay sila dira, after that, mag-ship na sila, malabay na sa ating mga airports and seaports. So, paglabay nila dira, dapat ang mga documents nila ipakita nila para ma-properly check sa ating mga veterinary quarantine officers and inspectors. So, the process dira, they will be checking not only for the documents, kung okay ang documents, but they will also be checking for the commodities. Kung commodities ta is ayan okay, for example, for meat natin, kung sound siya kung fit for human consumption, kung animals natin is healthy. And ayan, kung ang documents ta, kag aton nga shipment ta, ang live animals or aton nga meat commodities ta abi,
consistent ang details. Kay kisa, although kisa pareho ang okay ang shipment, okay ang documents, kisa magkaiba. So those are the things that we are checking to make sure na compliant at ng shippers and tapos safe man kag healthy ang receipt ng commodities from the origin to sa destination. Paano naman, Doc, coordinate sa bayan yung information sa customs, yung Chamber of Customs, mga port authorities ka, airport linkage? Alright. Actually, sana sir, depende sir, actually sir, sa ano no, sa concern natin if the concern natin is domestic or international. So it depends kung which entity are we going to coordinate. But of course, no, ating coordination with them are actually regular man na siya. We have orientation, we have reorientation, we actually update them regularly kung may ang mga bago na update sa ating regulation ta. Also, as I said earlier, kung depende sa concern kung ayhan international siya or domestic. Normally, if kag-convince lang pertog agi. For example, kung agi sila sa airport, we'll be coordinating with, of course, the PNP MCU or PNP natin sa airport and also the Civil Aviation Authority of the Philippines. Kung ano naman, kung malabay sila sa seaport, makoordinate kita with either the private port or the PPA, Philippine Ports Authority, and of course, the Coast Guard as well, and atong mga PNP sa mga port as well. On top of that, if domestic ang concern, on top of those mentioned na mga agencies, usually we contact with LGU. However, kung international naman siya, we coordinate as well with the CIQ, what we call CIQ, or the Customs, Immigration, and Quarantine na group. Kasi those are our partners kung international naman. And ano naman ang proseso when we are talking sa renewal o kung pag-extend sa online permit kung kulang pa ang valid. Okay. Ang local shipping permit natin is valid for 7 days. So, hindi na siya pwede ma-recycle or magamit ni Mulawat. So, for example, in 1 day, mabiyahe ako pa kadto Guimaras, makuha ako local shipping permit from Iloilo to Guimaras. Kapag kahapon, kung from Guimaras ako, mabalik ako Iloilo, kinahanglan, magawad ako Luwat sa shipping permit from Guimaras to Iloilo. Ang mga requirements na gina-attach nila is kinahanglan bago man. Hindi man pwede ma-recycle ang mga documents na gina-attach nila. So, kuha naman sila sa bagong mga requirements. And so talking about penalty or fines, ano naman ang mga penalty o fines kung, for example, magsala sa protocols pareho sa late submission o kung kulang ang dokumento? Okay. So, for example, awa na sila sa seaport or airports and upon apprehension or inspection sa mga veterinary quarantine inspector naton and nakita nga isa ka scenario abi is kulang ang imong documents na nadala. So, paghahatagan ka sa within 24 hours para ma-settle mo ina mga minor violation na makahatag kami consideration. Pero however, kapag ang imo case is mga fake documents, gin-recycle ng documents, gin-tamper mo ang documents, automatic na siya return to origin. So, return sa ginhalinan niya, ang amon magiging sanction dera. Or, ang ina nga return to origin, ikaw na mabayad sang shippers sang gastos mga pagpabalik mo sang animals. Pero, kung hindi ka magsugot, hindi ka magbayad, di automatic kami nga veterinary quarantine officer, i-confiscate na namon kag i-dispose ang animals or products nga na-apprehend namon. So, from there, mga serious violation, like for example, upon inspection namon, nakita namon yung may sakit ang animals, although may mga documents siya, automatic confiscation na siya, kag disposal. Kaya kung may sakit ng sapat, hindi naman pwede i-release, kaya mo na magiging source of maglapta ang sakit. And at the same time, kung ang mga karne, upon inspection natin, medyo mag-green na, or medyo may molds na, or hindi na, nagbaho na, automatic confiscation and disposal ang among magiging sanction dera. So kung ikaw, nakakommit ka sa various serious violation, ang amon sanction na pwede na siya na mag-blacklist ikaw, hatagan ka namon sa show cause order, and then pag na-prove niya guilty ka, pwede ka mag-blacklist na ni BAI. So meaning blacklisting, hindi ka na allowed to ship or to transact ang any transactions of Bureau of Animal Industry. So, ano na siya, sir? Yes, once again sa ating mga listeners, online, sa ating mga viewers sa Facebook natin, there you have it, ang ating bisita subong from the Bureau of Animal Industry, si Dr. Rujan Ruel Silario, ang next in rank Veterinary Quarantine Officer sa Veterinary Quarantine Station 6 dito sa Western Visayas,
Subukan si Dr. Pearl Joy Grawa, Veterinary Quarantine Officer, Veterinary Quarantine Station 6. Alasin na lang mga dok, no? Panugyan o kung mga advisory na lang sa atin ng mga tagpalamati. Yes, sir. Yes, sir. Once again, thank you so much, sir, for this opportunity. And on behalf of Dr. Nilo Pilingaya, we would like to thank DA Rafis, and there, of course, Sir James, and also our Red, Sir Dennis Arpia, for having this opportunity to, of course, once again broadcast and update everyone sa amon regulation namon as far as live animals and animal products is concerned. So, madaming salamat for this opportunity, and I hope we will be aware and also will be able to be compliant lang sa aming regulation to avoid those violations mentioned earlier by Dr. Okay, sige. Okay. Thank you gid sa tanan pagpalamati subong nga aga. Kung may ara pa kamo dugang pamangkutanon, open gid ang amon nga Facebook account. Pwede niyo siya i-follow kag i-like. Veterinary Quarantine Services Western Visayas. So may messenger dira, pwede niyo gid ma-PM ang inyong mga questions. Once again, sa aton mga tagpalamati sa aton tanan nga nag-aamdi sa sektor sa agrikultura, madamo din salamat sa sunod ng episode. Panibago na naman ang ating mga bisita. Maging-tuopod natin ang pila ka mga personnel sa National Meat Inspection Service. Gani bantayan natin sa ating masunod ng episode sa ating programa. Sa liwati si John Candelario from the Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa ating tanan. There was a time when calamansi ruled the orchards of Guimaras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Guimaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of the small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa unaya, ang amon nga production sang kalamansi, syempre gamay akong presa subong kay sa unaya nang datila pa man yang kapuno kag dayon ang amon nga mga hindi bakal sa amin sang kalamansi amon nagyapon ang ginadala sa Bacolod kay ginadala sa Iloilo. Dayon nakita man namin nga daw nag-amat-amat ni siya namin ang income tungod nga daw damo naman ang nakabakal kag tungod nga damo naman sa mga production sang kalamansi diri sa Guimaras. Ti amo na nga mga processing nga nga production ti amo na nga daw na expand kanina sang amon nga nga tanong kag nakita man amon nga nami man ang income during sang peak season tapos damo man ang nagabakal ti amo na nga maka-income man kami kag mabawi man ang amon mga gasto sa abono kag sa patanom namon. Ang calamansi grower almost na 7 years starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on tiyaga tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una ang kalamansi sa mga seasonal lang sila compare now. Kailangan may technology nga bago nga technique nga mapabunga mo sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services, or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how,
a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS help transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also receive post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa aton calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para nga sa ila mismo magahalin kung ano ba ang problema, ano ang ugat sang problema nila, kag amo na siya ang hatagan sang solusyon sang probinsya sang Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sa loan para nga ma-avail sa mga members sa maintenance sa ilang mga calamansi plantation kag nahatagan man sila access sa market na kung sa diin may kita weekly nga cluster scheduling para sa pag baligya sang ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka calamansi processor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, sa Guimaras Herbal Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supplies ng calamansi ginakuha ko sa among mga members na nag-produce sa mga calamansi growers. Inspired gid sa akon sa pag-produce ng calamansi, pag-process ng calamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers nga pag mag-oversupply ang calamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan nga kinahanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So nag-decide ako nga mag-supply sa central school, sa mga elementary school children, and nakabulig man, more or less nakabulig na sa akong income. Aside nga ang kabataan makainom sa healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low-yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go mag-visit sa ilang farm, i-assess namon kung ano ang really nga needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific nga intervention based on the
actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami isang naka-reserve na buffer stocks of the pesticide and insecticide. So, ang himuon ng farmer is mag-submit siya sang report nga may infestation sang specific nga peste sa iyang kalamansi, and then ang POAS is magakadto sa ilang farm ka maghatag sang nagakaigo nga technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Amo na siya ang isa ka dako gid nga challenges nga ginatubang sa aton nga kalamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat, nagapasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and F2C2 nga sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sa Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sina? So, ang mga farmers naton sa kalamansi growers is direkta nga pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, amo na siya man ang mag-cater sa other nilang nga supply, na ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Development. So now there's an integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLRMA project. That's one thing that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. No? So apart from the 5 years, I know because it also has a research and development component, and the LGU is visibly and is really serious about this project, and I think it's just the rightful that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLRMA, BSWM created a technical and monitoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring team not only provides, not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month from the national office, the BSWM team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, provide the technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Corn Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga magsasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuuang 20 ektarya ng lupa mula sa barangay Agkokok. Sa dulo ng taon, lumawak ito sa parehong barangay nang madagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuuang 21 ektarya. Kabuuang 41 ektarya para sa barangay Agkokok lamang. Yung bago po dumating yung SLRMA dito, sa amin dito, nagmamais na kami dati bago dumating yung project. Kaso lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, mais lang talaga, lahat. Wala ka nang ibang makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa tinatawag din ng contouring.
12 anyos ka pa umalot. Isang una, paray, mais. Lakot lang na sa umana, mais. Mga nagmay, mga balingoy. Ang panawagan mo sa nagapun sa mga ayot bulo ba kanda. Kaya mo dahil nagagpo ko dito nanda. Kaya mabilipisyon ay kung makapag-doktor ano dahil buling na sa buhay namin. Kaya kung may mga rinig pa sa dayat, kaya mo piniga ako. Training na ako nito sa mga ko ko. Hindi dyan magkasunod. Hindi lang makita mo pala yung mga tanong iba to yan. Sundon ni mo ito, kita mo. Ay kalapad-lapad mga tanong ito sa akin. Amo na gano'n pag-alto ng Santos na tandaan ko doon mga ginagturan namin ito na makabuligid ka mo ito mga tanong nanda. Kaya gusto ko ka irgod na anda mo. Ang prasada sa video karon. So, lain gaway, sano ka bimbuligan kami sa pagtulo ba? Sa una, mga tanong, mga saging, mga kukulangan dyan. Pero karon may mga prutas yung tanong, mga pinya, mga saging doon, maridan doon saging. So, nag-aamot mo isipan mo mga tanong naglugan. Nakikita mo ba na ang ining kinaalam na gintudlo sa inyo sa karon makabulig ini siya o hindi ini siya makabulig sa mga para sa inyo? Makabulig makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumawak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuang 22.5 na hektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epelo na may 10 magsasaka sa kabuuang 27.4 hectares. Sa ika-4 na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 hektarya. Sa kabuuan, 85 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na hektarya. Ako naging OFW, naisip ko, wala mo sa Manila, wala kang area nga dako. So, ang naisip ko, magtanom. Kaya wala mo, dito, binabakal ang tanan mo. Nagtaniman ko, galing to, syempre, ang tanan ko, gulay na sang tanan, sang barangay. Ito naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko, kung gusto ako kumatanin kung doon ko gusto. Nagpursige ako, after ko mag-OFW, nabalik gid ako sa area ko. Na kahit pa paano, nakapundar ako sa concrete na balay, at least natapos ko na ako na balay dito sa Manila. Mga ilang taon na, may nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Bali, ang tiyo ko nga nag-approach sa akin na basta gusto mo na magtanong sa mga produkto, mga fruiteries. Di sa akin wala namang problema kasi ako gusto ko magtanong. Di nabaton ko ang project sa SLRMA until wala gani 1 year. Naka-income na ako. Actually, ang income ko, dako na bisa na ibubig sa akin sa mga kinawala sa banal, sa mga needs namin, sa mga bata. Dako gid ang pasalamat ko sa SLRMA na amat-amat, kasi siyempre, hindi man gud ako ang gintao sa SLRMA, pero amat-amat nag-ara na bala nga sa mga soccer, i-expand namon hasta nga until sabi hindi pa naman naubos ang
ng 10 hectares nga na, pero amat-amat lang. Kaya ito, siyempre, kung din lang itong sakay, ano lang to ang ginadugang namin sa Korea naman para maubos namin itong 10 hectares. Bakit dito sa nagulig sa akin sa mga training, sa mga contouring, sa mga about sa mga eco na farming. Dako gid. Actually, sa processing sa among mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, saging to banana chips, tapos sa kalamansi, to juice. Dako gid sa naibulig kay actually gina-adapt ko kag ginahilo ko gid para sa mga bata. Dako na bulig. Ang sa isa lang nga na tudlo din sa akon about sa contouring, kung gaano kalayo, kag kung paano magtanom, kag paano mo maalagaan ng isang puno like banana. Dako gid na naibulig sa akon kung saan mo kuwaon ng soccer, saan gaano kadako, kag pila ka bulan ang sang saging. Dako bigaya kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko ibulig ko sa iba ang kaalaman ko na willing ako na magtao sa kaalaman ko nga natutunan ko sa SLRMA. Dapat ko na niyang gintundo sa inyo. Dapat hindi mo na nga sa isip lang, isa puso mo dapat para sa ulihi i-apply mo sa inyo nga pangabuhi nga kung ano yung natutunan mo sa gintuglo sa SLRMA. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkaguho. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga magsasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas kapis. Sa unang taon kasi, syempre medyo dagdag sa konting oras trabaho kasi gumagawa ka ng contour para may bago sa pag-farm kasi may contour na tsaka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pagmamais po. Mga 1 year may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong inani sa contour ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon, malaking bagay po na sa wine apple ko, nakapag ito ako ng 15,000. Sunod doon, sa banana, medyo namaki ang medyo may ka-diferensya konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi po yun. Parang, kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, ko po, nasa 10,000 po yun. Marami na rin kami mga trainings na So, ang naitulong nun sa akin sa training, mga trainings, kung paano mag-manage ng farm, tsaka hindi mo sabihin na ang dahil doon sa project, tsaka tulong ng gobyerno, mahirap sabihin na wala kang proof. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa iyo na ma'am na ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon project namin. Yun na po, yung bahay ko na yan, yung bahay ko, nakapagpatayo. Malaking naitulong sa akin ng project namin kasi siyempre kung ibasin mo lang sa pagsasaka tsaka sa income ng teacher, hindi ko makapagpatayo ng ganyang kalaking bahay. Upang higit pang itaguyod ang inisyatibong ito, nakipagtulungan ang tapas sa iba't ibang tanggapan. Kabilang nga ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources,
Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU Gender and Development Office. Grateful gid kami diri nga nag-abot ang project sa amat-amat, ma'am, nakabulig sa ilang pangabuhi. Makita na namon subong ang ilang sitwasyon sa amat-amat, ilang balay nag-aarasinso. Kay gabis man nami, ma'am, sa testimony sang amon nga farmer mo, kay kada isa gina-interview namon. Nag-visit gina namon sila, ma'am, weekly. Ang amon niya nga BSWM monthly. So makita din namon, ma'am, ang improvement sa amon nga mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pangpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasakang nakipagtulungan. Well, first of all, ako nagpapasalamat sa attached agency ng Department of Agriculture, which is yung Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years. They're coming back and forth. And they are the one, and I've been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction nito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the fruits, after 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga nitong contouring na ito, at lahat halos ng mga farmers doon sa Alcocopay gumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and then yung iba nakabili na ng mga motorsiklo, nakapagpagawa ng bahay because yung idinulot ng kabutihan na ito sa mga muma. Malaki po ang pasasalamat ko sa mga taga-BSWM Department dahil po doon sa proyekto ninyo po, malaki pong tulong at saka pagbabago ng pamumuhay namin mag-asawa. Dahil ng dyan, kung nakikita ninyo sa akin, maliit lang yung dyan, ma'am, yung pinapakita ko sa inyo, maliit lang yan, nasa 0.4 lang yan. Pero ang income niyan sa isang taon, sasabihin ko sa'yo, mahigit mga 50,000 yan. Ang income niyan. Maliit na nga yan, ma'am, kasi ano yan eh, kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga ano din yan. Basta marami po yun, ma'am. Malaki talagang pasasalamat ko sa BSWM dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami kami natutunan, lalo na ako. Ako, ma'am, lahat na trainings ko, ina-apply ko yun. Lalo yung mga pupunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe. Makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer doon sa isang pagsasaka doon sa ibang lugar. Ay na-absorb ko yun tapos ina-apply ko sa sarili ko. Kaya nga sabi ko doon, may pangarap din ako na sana gusto ko rin sana lahat na farmer sundin at gagayahin yung project ng SLRMA, lalo na dito sa akin. Pag ganito, kahit konting area lang, kahit hindi umabot ng 1 hektar, sigurado ako pag ganito ang gagawin ng isang farmer sa farm nila, sigurado ako malaking maitulong nun sa hanap buhay talaga. Ang bayan ng Tapas ay patungo na sa pagiging isang bayan na kilala sa produksyon ng organikong agrikultura. Isang positibong hakbang patungo sa sustainable at environmentally friendly na pamamaraan ng pagsasaka. And from day one ako mo po, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangays. Yan kagad ang inuna ko. Na let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa. Madalas kami nakikipag-meeting, pinakausap ko itong mga farmers at ako nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa ring paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga, if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, pinakamaganda niyan kung mag-uusap-usap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang kinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga ang mga farmers. Okay? Ito ang kabuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay ang pagtatanim
Okay, at dito ko binubuhos ang aking nalalaman at pasalamat ako at nandiyan yung aking mga empleyado na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito ay napakahirap. The weather is another one. Unpredictable ang weather dito. And yet, nakikita niyo naman siguro ang resulta na from nothing, we were able to develop something. Okay? And hindi kami titigil hanggang dyan lang ang maabot nila. Sabi ko nga from the start, gusto ko itong maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas, which kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible ito dahil sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi lamang binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal na pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga nagsasaka sa Tapas. Nagbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang Tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa mga kalikasan na pag-unlad. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ginadumilian ang pag-import sa bugas sumugod Setyembre 1 sunod kay PBBM. Para maproteksyonan ang mga mangunguma sa buong ating alani, pinapasuspindi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-import sa bugas sumugod Setyembre 1. Magalawig ang suspensyon sa 60 kaadlaw. Nagdesisyon ang presidente matapos konsultahon ang cabinet officials samtang dito siya sa India para sa state visit. Ginrekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang suspensyon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyoso